San Antonio Spurs versus Oklahoma City Thunder Game 6 Preview. Matatapos na ba kaya ng OKC ang series o mapepwersa pa ng Spurs patungong Game 7? Si Victor Wembanyama at ang San Antonio ay nahaharap ngayon sa isa sa pinakamalalaking pagsubok ng kanilang season habang papasok sila sa Game 6 ng Western Conference Finals. Matapos matalo sa Game 5 laban sa Oklahoma City, kailangan na ngayong manalo ng Spurs sa dalawang magkasunod na laro kung nais nilang makapasok sa NBA Finals ngayong taon. Isang pagkatalo na lamang ang kailangan ng Thunder upang tuluyang tapusin ang serye at muling maabot ang finals sa ikalawang sunod na season, habang ang Spurs naman ay desperadong pilit na pinananatiling buhay ang kanilang kampanya. Sa Game 5, ipinakita ng OKC kung bakit sila isa sa pinakamalalakas na team ngayong postseason. Sa harap ng kanilang home crowd, naging dominante ang kanilang depensa laban sa San Antonio. Napigilan nila ang Spurs na mag-shoot ng maayos mula sa field kung saan 40.2% lamang ang shooting percentage ng San Antonio. Bukod pa rito, nahirapan din ang Spurs mula sa 3-point line dahil hindi man lang sila umabot sa 30% shooting mula sa labas. Ang matinding depensa ng Thunder ang naging pundasyon ng kanilang 13-point win at dahil dito ay nakalapit sila ng husto sa pagkapanalo ng serye. Nanguna muli para sa Thunder si Shai Gilgeous-Alexander o mas kilala bilang SGA. Muli niyang pinatunayan kung bakit siya isa sa pinakamahusay na player sa NBA sa kasalukuyan. Sa bawat mahahalagang sandali ng laro, siya ang nagsisilbing leader at pangunahing sandata ng Oklahoma City. Hindi lamang siya mahusay sa pag-score, kundi mahusay din siyang gumawa ng opensa para sa kanyang mga kakampi. Ang kanyang presensya sa court ay nagbibigay ng kumpiyansa sa buong team at malinaw na isa siya sa pinakamahalagang dahilan kung bakit isang panalo na lamang ang layo ng Thunder mula sa NBA Finals. Bukod kay SGA, malaking tulong din ang ibinigay ni Alex Caruso at Jared McCain. Si Caruso ay nagtala ng 22 points at nagbigay ng enerhiya sa magkabilang bahagi ng court. Kilala siya bilang isang mahusay na depensibong player, ngunit sa Game 5 ay ipinakita rin niya ang kanyang kakayahang umiscore sa mahahalagang sandali. Samantala, si Jared McCain ay naging isa sa mga sorpresa ng laro. Matapos ilagay ni Mark Daigneault sa starting lineup, agad siyang nagbigay ng malaking kontribusyon sa opensa sa pamamagitan ng kanyang 20 points. Ang kanyang kumpiyansang mag-shoot at kakayahang gumawa ng puntos ay nakatulong upang mabigyan ng dagdag na suporta ang MVP. Ang pagbabago ni Coach Daigneault sa starting lineup ay isa sa pinakamalalaking adjustments ng OKC sa seryeng ito. Sa pagpasok kay McCain bilang starter, naging mas mabilis at mas agresibo ang opensa ng Thunder. Nagkaroon sila ng dagdag na spacing sa floor dahilan upang mas mahirapang depensahan ng Spurs ang kanilang mga shooters at slashers. Ipinakita nila na kaya nilang mag-adjust kahit na may mga importanteng player na wala sa lineup. Isa sa pinakamalaking issue para sa OKC nitong mga nakaraang laro ay ang pagkawala ni na Jalen Williams at Ajay Mitchell dahil sa injury. Pareho silang mahahalagang bahagi ng rotation ng Thunder, lalo na si Jalen Williams na isa sa pinakaimportanteng scorer at playmaker ng team. Gayunpaman, kahit wala sila ay nagawa pa ring makahanap ng paraan ng Thunder upang manalo. Ito ay patunay kung gaano kalalim at kakompleto ang kanilang roster. Sa kabilang banda, malaking pressure ngayon ang nararamdaman ng San Antonio Spurs. Ang team na ito ay maraming beses nang nakitaan ng tibay at kakayahang bumangon ngayong postseason, ngunit ang sitwasyon nila ngayon ay mas mahirap kaysa dati. Hindi lamang nila kailangang manalo sa Game 6, kundi kailangan din nilang manalo muli sa posibleng Game 7 sa Oklahoma City kung nais nilang makapasok sa finals. Ang pinakamalaking pag-asa ng Spurs ay syempre si Victor Wembanyama. Sa buong season at playoffs, siya ang naging sentro ng kanilang sistema sa opensa at depensa. Ang kanyang kakaibang kombinasyon ng tangkad, bilis at kakayahang mag-shoot mula sa 3-point line ay dahilan kung bakit napakahirap niyang bantayan. Gayunpaman, hindi naging maganda ang kanyang performance sa Game 5. Nagtala lamang siya ng 4 for 15 shooting mula sa field, isa sa kanyang pinakahinang laro ngayong postseason. Malinaw na kailangan ng Spurs ng mas malaking kontribusyon mula kay Wembanyama kung nais nilang manatiling buhay sa seryeng ito.
Kapag siya ay agresibo at mahusay mag-shoot, mas nagiging mapanganib ang buong opensa ng San Antonio. Hindi lamang siya scorer, isa rin siyang mahusay na rim protector at rebounder. Kapag nasa kanyang pinakamahusay na laro si Wemby, mas nagiging kumpiyansa rin ang kanyang mga kakampi. Sa kabila ng pagkatalo sa Game 5, may ilang positibong bagay pa ring maaaring panghawakan ng Spurs. Isa na rito ang kanilang malakas na performance sa home court ngayong season. Noong regular season, nagtala ang San Antonio ng 32 wins at 8 losses sa kanilang home court. Sa playoffs naman, 5 na ang kanilang panalo sa home court kumpara sa 3 talo. Ipinapakita nito na mas mahusay silang maglaro sa harap ng kanilang sariling fans. Bukod dito, ang kanilang dominanteng panalo sa Game 4 ay nagsisilbing patunay na kaya nilang talunin ang Thunder ng kumbinsido. Sa larong iyon, naging susi ang kanilang depensa. Napigilan nila ang Oklahoma City na makahanap ng ritmo sa opensa at naging agresibo sila sa pag-atake sa paint. Kapag naibalik ng Spurs ang parehong enerhiya at intensity na ipinakita nila sa Game 4, may malaking posibilidad na maitulak nila ang serye sa Game 7. Gayunpaman, hindi maikakaila na laban sa kasaysayan ang kinakaharap ng Spurs. Ayon sa record ng NBA, ang mga teams na nananalo sa Game 5 ng isang best of 7 series na tie sa 2-2 ay nananalo sa serye sa 82% ng pagkakataon. Ibig sabihin, napakalaki ng tsansa ng OKC na tuluyang makausad. Ngunit sa sports, lalo na sa playoffs, anumang bagay ay maaaring mangyari. Maraming beses nang napatunayan na hindi sapat ang statistics at history upang masigurado ang resulta ng isang serye. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng Game 6 ay ang depensa ng Spurs laban sa 3-point shooting ng Thunder. Sa kanilang panalo sa Game 4, mahusay nilang nalimitahan ang outside shooting ng OKC. Ngunit sa Game 5, tila nakahanap ng kumpiyansa ang Thunder mula sa 3-point range matapos silang mag-shoot ng 43.8% mula sa labas. Kapag muling naging mainit ang Thunder sa perimeter, magiging napakahirap para sa San Antonio na makahabol. Kailangan ding magkaroon ng mas malaking ambag ang supporting cast ng Spurs. Hindi sapat na umasa lamang kay Wembanyama. Kailangang mag-step up ng iba pang players sa opensa at depensa. Sa playoffs, mahalaga ang kontribusyon ng buong team, lalo na sa mga elimination games kung saan mataas ang pressure at emosyon. Para naman sa Thunder, malinaw na gusto nilang tapusin agad ang serye bukas upang magkaroon ng dagdag na pahinga bago ang NBA Finals. Ayaw nilang hayaang magkaroon pa ng momentum ang Spurs dahil alam nilang mapanganib ang isang batang team na nagkakaroon ng kumpiyansa. Kapag nagtagumpay ang San Antonio sa Game 6, biglang lilipat ang pressure pabalik sa Oklahoma City para sa isang winner-take-all Game 7. Sa kabuuan, magiging matindi at emosyonal ang laban bukas dahil may pagkakataon ang OKC na tapusin ang serye at makabalik sa NBA Finals habang pilit namang lalaban ang Spurs upang manatiling buhay ang tsansa nila sa kampyonato. Nakasalalay kina Wembanyama at sa kanyang mga kakampi kung maipipilit nila ang Game 7, habang determinado naman sina Gilgeous-Alexander at ang Thunder na patunayang sila ang mas handang team para sa NBA Finals.